Hallelujah. Praise God. Hello, Boracay. How are you? God bless you, everyone. I'm here to share the gospel of Jesus, the gospel of salvation, the free gift of salvation. Why do I say it's a free gift? Because Jesus Christ came 2,000 years ago to save your soul from hell. The Bible says it's appointed for man to die once, and after that comes judgment. And everyone, there's going to be a judgment upon your head. There's a day of judgment for everyone that sinned against the living God. And we have sinned against the living God. We did a criminal crime. We broke the spiritual law of God. If anyone breaks the spiritual law of God, there's a consequences. The Bible said the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. A free gift of God. Everyone that needs that free gift of God. Because everyone has sinned and falls short in God's glorious standard. Yet God, with His grace, undeserved kindness declares that we are righteous through Jesus. We're only righteous through Jesus. The Bible says Jesus never sinned, but He became sin to be an offering for our sin, so we can be right with God. God is from above and you're from below. You can never reach the standard of God. Good deeds cannot make you into the kingdom of God. You need God's righteousness. You need Christ's holiness. And Jesus never sinned. Jesus was holy and righteous. And you look at yourself. Alam natin ang ginawa nating mali. Lahat ng kasalanan may kailangang bayaran. Ang binayaran na ni Jesus sa cross ang mga kasalanan natin. You would pay the debt. You would pay the price. Only if we receive. Pagtanggapin natin siya, tatanggapin ka ng Panginoon Jesucristo. Jesus said, knock the door. Kumatok ka lang, ang pintuan ay bubukas para sa iyo. The word of God said in Revelation 3:20, behold, I come at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in. I will share a meal with you. Ang Panginoon ay papasok sa iyo kung kakatok ka lang. Kung bubuksan mo ang pintuan. Gusto niya magkaroon kayong relationship. Hindi reliyon. Relasyon ang gusto ng Panginoon. This is why I'm here to let you know. Salvation is a free gift. And I have received that salvation. Nakuha ko na ang buhay na walang hanggan. Kahit nasa lupa ako. Dahil nabigyan na ako ng revelasyon ng Panginoon na anak na ako ng Diyos. Ikaw, anak ka ba ng Diyos? Ang reliyon mo, magbibigay ba ng buhay na walang hanggan? Ang building ba ang magbibigay ng buhay na walang hanggan? Ang pari ba ang magbibigay ng buhay na walang hanggan? Ang idolo ba ang magbibigay ng buhay na walang hanggan? Hindi. Dahil sila ay simento, kahoy at tao. Ba ang Panginoon ay Espiritu. Ang bibigay niya sa iyo ang buhay na walang hanggan kung na-receive mo na ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay papasok sa iyo. At saka pag namatay ka, makikita ng Diyos Ama ang banal na Espiritu sa iyo. Ibig sabihin nun, hindi ka na taga lupa, taga langit ka na. You are holy, you are banal. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo na. Yan ang kailangan natin. Bilang isang Kristiyano, we have the Father, the Son, the Holy Spirit. God the Father, the Creator of the world. God the Son, the Savior, Jesus Christ, the Savior of the world. God the Holy Spirit will dwell in anyone. Papasok sa iyo ang banal na Espiritu. Yan ang tungkulin ng ang banal na Espiritu ay pumasok sa iyo. Ikaw na ang templo. Your body is a temple of God. And ano ang mangyayari? Magiging banal ka na sa loob, palabas. Ang taong walang banal na Espiritu ay gusto maging banal, galing sa labas, papasok. Ang alam natin, we have eyes, maroon tayong tainga, naririnig natin paano kasama. Paano kasama ang mundo. May corruption, may pedophilia, may murderer, may rapist, may mga killer. Alam natin yon, naririnig natin yon, nakikita natin yon. Ano ang mangyayari sa atin?
it will mold from outside to in. Nagiging masamang tao tayo. Alam natin, ang island ng Boracay, ang magagandang island. Ang daming sexual immorality. Ang daming mga babaeng naked, half naked. Ang nakita natin ay lust sex. Anong mangyayari sa atin? Ano ang mangyayari? Magiging sexual immorality tayo. Immoral sa mata ng Diyos. Maganda nga ang bansang Pilipinas, but it's full of corruption. Dahil ang maraming masasamang tao at saka nakikita at saka naririnig natin yan. This is why you need the Holy Spirit to guide you. The Holy Spirit will blind you from the lust of the world, from the lust of the flesh, from the lust of man. It will make you deaf to the evil of this world. And this is why I'm here to preach the good news of salvation. Good news. Mas magandang balita. Bakit magandang balita? Dahil kaya mo na makumuha, kaya mo na kuhain ang eternal life. Kahit sino ka man, kahit anumang masama ang ginawa mo, kahit anong masamang kasalanan ang ginawa mo, kaya ka tanggapin ng Panginoon, Hesukristo. Kaya ka tanggapin ng Panginoon, Hesukristo. Naghihintay lang siya sa iyo. God is a spirit. The Bible said, God is a spirit. Wherever the Spirit of God is, there is freedom. You can never reach, the world will never give you freedom. The world will give you the lust of the flesh, the lust of the eyes, the desire of sexual immorality, the desire of pride and ego. This is what the world gives you. But when the Lord reveal Himself to you and give you the Spirit of God, the Holy Spirit, you will become born again. Bakit born again? The Bible said, this is Jesus' word. Except a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kung hindi ka born again, you cannot see the kingdom of God. Ang born again po ay hindi building. Ay born again po ay spiritual. This is why the Father, the Son, the Holy Spirit, banal na Espiritu ay papasok sa iyo. Pag pumasok na sa iyo, magiging ibang tao ka na. Dati po, hindi ako ganito. Ako po ay drug addict dati. Lagi nagsusuntukan, bar, sexual immorality, cheater. That's what I was that. Yan po ang mold sa akin. Yan po ang ginawa ng mundo sa akin. I was prideful, ego, want to be the hardest man. Yan po ang gagawa ng mundo, ang ginagawa ng mundo. But when God, Jesus Christ accept me, nung tinanggap ako ng Panginoong Hesukristo, binigay niya sa akin ang banal na Espiritu. Naging born again ako. The Bible said, anyone in Christ is a new creation. The old is passed away and the new has come. When you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, the old thing is gone. It disappears. You are justified. Now, when you're justified by in the eyes of God, you are His child. You are adopted. You become a holy priesthood. You're not like a priest in the building of a Catholic church. No, you become a holy priesthood because you have a relationship with God. Mayroon ka ng relasyon sa Panginoon dahil yung banal na Espiritu ay nasa sayo. And God the Father is a Spirit. You have a communication. Mayroon ka ng Wi-Fi password. And the Wi-Fi password is Jesus Christ. The Bible said, anyone, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. I-confess mo lang. Kahit sino ka man, i-confess mo lang. Alam mo, nakatayo ka na ngayon, nakaupo. Hindi mo alam, ang Panginoon ay nakikita anong sa puso mo. Hindi yung tattoo mo, hindi ang itsura mo, hindi yun. Nakikita niya ang puso ng isang tao. Tanggapin mo lang siya. Kumakatok siya sa puso mo ngayon. Nandito ako ngayon, galing sa ibang bansa. Pumunta ako sa Boracay para i-share the word of God. Dahil po ako ay isang evangelist. Kung saan man ako nandoon, kung saan man ako sa bansa, that means God is there. Nandoon ang Panginoon, tumatawag sa mga tao. Paano malalaman ng isang tao kung naliligaw siya? Kailangan ng direksyon. Kaya nandito ako to guide you para may direksyon kayo.
Kung naririnig nyo na ako ngayon, tanggapin nyo ang Panginoon Jesucristo. Huwag nyo tanggapin ang pare. Huwag nyo tanggapin ang reliyon. Hindi yon magliligtas sa'yo. Huwag nyo tanggapin si Muhammad, si Allah. Hindi yon ang magliligtas sa'yo. Jesus. Siya lang yung namatay para sa'yo. Siya lang ang namatay para sa'yo. Wala na. Si Muhammad hindi namatay para sa'yo. Yung pare hindi mamamatay para sa'yo. Ang building Katoliko, hindi sila masisira para sa'yo. Only Jesus ang kaya kang tanggapin. The Bible said, Jesus is Lord. Jesus said, siya ang daan, siya ang totoo, and siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. He is the way, He is the truth, and He is the life. No one comes to the Father except through Him. Sabi niya, siya yung daan. Tanggapin niyo siya.